palakpak. Palakpak na ipanalaginan sa Ginoo. Come on. Hallelujah. Thank you, Lord. Father God, salamat kay Lord sa mong presensya. Salamat kay Lord God na wala dyan mo ginahikaw, Lord, imong presence. Kada kami sa panahon o na kami nagapangandoy kanimo, Lord, ay isa sa mong ginapasalamatan, Lord, na sa kanunay Ginoo sa unsang panahon mabati dyan namo imong hikap kanamo, Lord. And Lord, ako kay na siya na kahimuan na lang kanamo, Lord, na mabati na mo na nagauban ka kanamo, na may kusog, na mo padayon dyan Ginoo sa pag-alagad kanimo. Salamat o Diyos sa wala pagbuhi kanamo, O God. Na kami po, Lord, dili bubuhi sa imo, O God. Today, Lord, nagtuko, O God, na nakipinasahi na buhaton sa matag usa kanamo. Wala pa ka na human, Lord, nagsugod pa lang ka na mamuhat sa matag usa kanamo. Munang Lord, we open our hearts to you and allow you, Lord, to continue to speak to us today. Dili mi mangulit tanan, Lord, today empty-handed, but all of us, Lord, will receive a special portion from you today. A word, Lord God, that will help us, that will equip us, that will strengthen us, Lord, as we continue our service, as we continue serving you through our lives. Salamat po, Diyos. Ikaw mag-anoint sa mga alagad today. Dili jud niya pulong, Ginoo, dili niya ni wali, Ginoo, ko dili imuha dyan na pulong, O God, para kanamong tanan. Apil sa iya, O God, na nagawali po today. Now, Ginoo, nagkapag-istorya kanamo. Na, Lord, kami nagasugo, Ginoo, sa mga kalag na mo today, Lord, na abtik jud siya mo dawat sa mga pulong nagikan kanimo. Walay pulong na mausik today. Tanan, Ginoo, matanong sa mga kasing-kasing. Para, Ginoo, amo ning magamit, may mo siyang living word. May mo siyang rema sa mong matag sa kinabuhi. Na makita na mo ang epekto nini, O God, sa kani among i-apply among lihokon, O God. So, Holy Spirit, continue to move in us, even sa mga, Lord, sa mga igsoon, O God, na nakaroon online lang, Ginoo, continue to work also through their lives, O God, sama sa paglihok nimo kanamo aning dapita, O God, you to speak to them like how you speak to each one of us here today sa among simbahanan, Ginoo. Even to our co-churches, Ginoo, na Lord, na po sila mga, Lord, panimbaon today, you to bless them. Ikaw po, Ginoo, pa din, O God, malihok silang matawa sa simbahan. Even our missionary, O God, na nakaroon sa Vietnam, Cambodia, kay Pastor Ruby, kay Pastor Alino, God, and Raya, and the rest of them, Lord, you to bless them, O God, wherever they are today. Ikaw pa din, magamit kanila, O God, in a very special way, asam mo sila dalon. Even ang mataw sa kanamo, Lord, na nag-ministeryo today, ikaw mag-auban o magagamit kanamo karong adlaw, Lord God. Tanang dong himaya, Lord, kanimo lamang in Jesus' name. Amen and amen. Di na mo katapad, maayo jud si Lord. Amen. Hallelujah. Sige, maglingkod kita, mga igsoon. Maayong buntag, happy Sunday to all of us. Hallelujah. Amen. Sige, karong buntagan, ibalik ta po ko sa iyong atubangan kay ato sa papaulayon sa padayon na itong Vision Keeper kay medyo nag-recuperate pa dyan sila, no, silang energy, no, silang bago lang dyan ng mga meetings, sagunso ng mga meetings this week sa itong Vision Keepers dyan together with our network atong Vision, ato ang mentor sa Vision, Pastor Rafi, na even yesterday na sila network meeting sila sa atong mga network pastors, so medyo sagunson dyan ilang mga sana siya pagpaningkamot, no, to be mentored and to mentor other people. Manang ato sila papularan kadali. So ako napod usab ang inyong makauban today sa atong pag-meditate sa pulong sa Ginoo, na hinaot ko na kanina pulong makatabang sa matag usa kanato. Amen ba? So before anything else, ato sa basahon una atong teksto today asa ta mag-meditate. Ang atong pamalandungan today, same gihapon sama sa ingon sa Vision Keeper na karon na mga Domingo, kanang ang atong tema na isgutan ba, magtuyok-tuyok na jud siya about anang atong theme overall, no, sa tuang kausa, which is the legacy. Natuluan jud sa Ginoo ba na dapat atong kinabuhi dili lang siya kinabuhi lang kundi naa jud tay mabilin, no, diya sa uban. Manang karong buntaga mauya po natong pagwali, no. Mauya po na pulong atong i-meditate po. Lahi na po ng mga pulong kay ang Bible puno man siya sa pulong sa Ginoo. Sa pag-isa lang atong tema, pero daghan kitang mawali ani basta mamalandong na jud ta siyang pulong. So samtang na-meditate ko sa pulong ni Lord, muna po niya iyang gi-remind sa ako personally. Hinaot ko na usa ang gi-remind po ni Lord sa ako, mo po na i-remind ni Lord sa matag usa kanato. Ato sa masahon una ang teksto, no, asa ta magbase sa tong meditation today. Deuteronomy chapter 6 verses 1 to 12.
Basahon nako ang NIV version. Kanya ato lang bali-balihon later sa NLT kay napay mga pipila ka translation ng NLT or words sa NLT na ganahan kayo ko. So ato sa basahon una ha, para na mo idea sa ito may isgutan today. Ana diyo, these are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live, by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly in a land flowing with milk and honey, just as the Lord, the God of your fathers, promised you. Pila pa lang ka verse no, ganito makita ng mga saad ba? No? Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Next verse, love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your strength. Verse 6, these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Verse 7, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Verse 8, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Verse 10, when the Lord your God brings you into the land He swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give you, a land with large, flourishing cities you did not build, houses filled with all kinds of good things you did not provide, wells you did not dig, and vineyards and olive groves you did not plant. Then, when you eat and are satisfied, be careful that you do not forget the Lord who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Okay, may God bless the reading of your word. So, sa ito pagbasa today, I believe na namoy gamay idea, na ko idea gamay o sa atong hisgutan today. Pero ato ning isensahon ni na chapter, taas siya na chapter, no? Pero kanilang hantod verse 12 lang ito i-meditate today. Kaya natukod, ka natag makuha bisag kaning 12 ka versikulo lang. No? Nato ni isensahon today, ato tanawon ba, o sa mga gusto, painumdum sa tuwa sa Ginoo karong buntaga about leaving a legacy to other people. So, ang atong title today, kanina mo siya na chapter sa Deuteronomy 6, nag-focus siya, Jude, no, the entire chapter about this first commandment and greatest commandment na love the Lord your God, no, ginagawa yun sa verse 5, that love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. So naani siya pinasahay na painumdum sa tuwa ba, nga naman Jude, na naisa ka chapter Jude na gisulat na nasulat sa Bible ba na nagisgot lang siya about loving God with all of our heart, soul, mind, and strength. So naay something anang loving the Lord ba na gusto ni Lord kana atong tagagpagtagad ba samuta sa itong pag-alagad sa Ginoo. The foundation Jude of serving the Lord is not dili siya dapat founded by our emotion, by our gana-gana, even by other people. Kay kung diha pundido, diha founded atong pag-alagad sa Ginoo, no, dali kayo ta mapukling. Muratag nagtukod og balay nato gitukod sa sand. Nang dapat the strongest and firmest foundation na dapat diha founded atong pag-alagad sa Ginoo, diha ta driven. Kana jud natawag nato na gugma sa Ginoo. Amen. Our love to God must be our foundation. Modo na siya ang mutubil sa tuwa ba, sa ito pag-alagad sa Ginoo. Modo siya ang reason behind ba in everything that we do because we love the Lord. Pag ana to pag-alagad sa Ginoo, we have that solid foundation na dili jud ta matawag sa bisag unsa pang atake sa kaaway. Kaya to pag-alagad sa Ginoo, wala man ta nagbase sa tao, wala ta nagbase sa atong circumstances, wala ta nagbase sa atong kahimtang kung okay ba ta o dili, wala ta nagbase sa atong kondisyon physically, pero nagbase siya sa gugma sa Ginoo sa tuwa. And the love of God for our lives does not run out. Dili na siya mahubas, dili na siya magkulang, dili na siya mawala. Munang ko diya, founded atong pag-alagad sa Ginoo, dili po ta mawala, dili po ta mahubas, kay diha man atong foundation sa gugma sa Ginoo. Munang, na something aning loving God ba? Munang, this entire chapter sa Deuteronomy is really focused siya ba na
focus rin ang pagpahinumdum ni Moses sa Israelites ba about their love to God and about passing on this love dili lang sa ilaha but to their entire generation and to the next generation sa ilaha. Munang kung ato ang title niya to ang i-meditate today, we will talk about passing on the love of God. Okay, muna to isgutan today. Na muna tong lantawon ba na kung namatay nindot na ipasa ba sa tong sunod na sa kung natay nindot na legacy or ana gini na ipasa ibilin kana jung gugma sa Ginoo samot na sa tong pamilya, sa tao na connected sa tua or sa tong mga sunod na henerasyon kana jung gugma sa Ginoo. Now today we will talk about passing on the love of God. Ang ato una tan-awon sa kaning first 3 verses as an introduction ba kani sa verses 1 to 3, special kayo na reminder sa Lord alin mga verses ba. Na gusto na ko, before we start into detail ba on how to pass on the love of God, ato sa tan-awon ning verses 1 to 3 as an introduction. Na ngano importante kayo kay kini magong love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. This is the first and the greatest commandment. Diba? Dagan mga commandments diba ang Bible? Dagan siya mga sugo diya ba? Dagan ni 10 commandments na nasulat dito sa Deuteronomy chapter 5. Verse chapter before ani ba? Nagilatag dito sa Ginoong 10 commandments niya. Pero out of these many commandments, ang first and greatest commandment of all, kanijong love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, wala na yung mind di ano? Heart, soul, and strength lang di ay. Pero na mismo, gi-confirm na mismo ni Jesus Christ na nasa asa na napita? Sa Matthew. Nanote ba na ako to? Sa nang gipangutana si Jesus Christ sa ang greatest commandment, Matthew 22, kani. Matthew 22 verse 37. Si Jesus Christ mismo nag-confirm siya ani. Wala siya sa Deuteronomy, but when Jesus was asked by sanutani sa yaha, mga expert of the law, kay gitest si Jesus Christ ba, gipangutana siya, what teacher, which is the greatest commandment? At tumang ni Jesus Christ, kani, sa verse 37, Jesus replied, love the Lord your God with all of your heart, and with all of your soul, and with all of your mind, and ang mind there, with all your mind, and napanisumpay sa verse 38, love the Lord your God with all of your heart, soul, and mind. Nya verse 38, this is the first and greatest commandment. Okay? Kaning loving the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Ito lang i-combining duha ka verses, no? Kay sa Matthew, heart, soul, ug mind lang man. Sa Deuteronomy, heart, wala po yung mind dito, no? Pero ito lang isumpay na tanan. Kay prepare na sila, no? Kung ito yung combine tanan, no? Kaning ginatawag sino ba na love the Lord your God with your heart, mind, soul, and strength. Mao din siya ang first and greatest commandment. Na sa tanang sugo ni Lord, muni ang pinakauna jud yung sugo sa Ginoo. Nya muni ang sabi siya sa greatest ba? Pinakadako, dili pod dako, no? Abot sa exact word, Bisaya ng greatest, pero kung greatest mo, muna yung pinakadako na sa room, or biggest, no? Synonym na siya sa biggest. So siya ang pinaka-importante. Kung ana ba itong pagkastoryahan, no? Sa tanang sugo sa Bible, dako dyan kayo nag-emphasis si Lord about aning loving Him with all of our heart, no? Atong kasing-kasing, atong kalag, composed na siya of mind, will, and emotions. No, atong mind, atong hunahuna, ug atong kusog. Meaning atong pagigugma sa Ginoo, all out. Ang gamit ni Lord, or ang gamit sa Bible is all. Yeah, dili gini siya ingon na some of your heart. Pwede kinang tunga si mong heart kuya, pwede ako no, dili jud. Wala jud nakalang-alang ang Ginoo ba? Ang yang sugo sa tuwa siya jud atoy gugmaon sa tong tibuok na kasing-kasing. No, dili siya alang-alang. So ang alang-alang ato gugma sa Ginoo, wa na ta ani, no? Kay ang sugo sa Ginoo, first and greatest commandment niya, we must love Him with all of our heart, with all of our soul, with all of our mind, and with all of our strength. Basta pag-alagad sa Ginoo, all out jud dapat. Amen ba? Naay something ani na sugo ba na kani siyang butanga, sugo ni siya sa Ginoo. Nang ano man gusto ni Lord na gi-emphasize niya ba what it is to love Him. Usa di ato makuha niini. Why is keeping this commandment
very important for all of us. It is very important kay wato basaw ng verses 1 to 3 ba? Ato basaw ko na verses 1 to 3 sa Deuteronomy chapter 6. Ana diha, these are the commands, decrees, and laws the Lord your God directed me to teach you. Ana pa si Moses, sila nakistorya siya sa Israelites ba? Moni na mga sugo ang gusto ni Lord na akong itudlo sa inyo ha, and for you to observe in the land that you are crossing the Jordan to possess. Kanina ko na time sa Deuteronomy chapter 6, padulong ni sila sa journey nila ba? Wala pa ni sa kasulod sa promised land. Journey on the way pa ni sila. Padulong sa promised land. Munang bago sila maabot sa promised land, gisugo sa Ginoo si Moses, na mo pa gisugo ni Moses sa tibok Israelites, na tungod kay pasuluray na taba sa promised land nato. Ana siya, gusto niya na katong mga sugo na gihatag sa Ginoo, modo to ang i-observe nila. Meaning ilahang tan-awon, ilang hinuklugan, ilang buhaton. Sa dihang musulod sila sa promised land. Okay? Anang verse 2 there, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord your God as long as you live by keeping all His decrees and commands that I give you, and so that you may enjoy long life. Ang gusto sa Ginoo ba na i-emphasize niya sa mga Israelites, ang gusto niya, kanina sugo, inyong tumanon. Dili lang sa inyo ha, kundi pati sa mga anak ninyo, o sa mga anak na musunod sa ilaha. No? Kay, ana pa si Lord, pag inyo ning buhaton ni na mga sugo, ang una na gingon sa verse 2, you may enjoy long life. Say with me, long life. Kisay gustog long life there. Say that, amen. Kisa may di mo sugot ano. Diba? Ang susi di ana pang Bible, by keeping the decrees, di ba? Anang Bible, klaro ka diya. Diligin buhat ako, may sono. By keeping all the decrees and commands that I give you, you may enjoy. So that you may enjoy long life. Napala sa verse 3. Ang verse 3 gingon diha, hear, O Israel, and be careful to obey, so that it may go well with you, and that you may increase greatly. Say with me, increase greatly. Guwapo kayo ng mga verses ba, no? Yung tan-awon na ng mga verse ba, kana palang increase. Dili lang ka mo increase. Nadyo siya sumpay na adjective, man tawagan ni, no? Greatly. I-describe niya ang usa ka butang ba, no? Dili lang ta mo increase, but ang atong increase na masinatian greatly. Say with me, greatly. Namnama ko ng greatly na word, dili na basta-basta na word ba? No? Pag ingnan ka great, dili na siya ingon na cutie lang na blessing yatag sa Ginoo sa imo. No? Kana mga increase sa kumpanya na 5%, dili man na greatly. Cute lang man ang 5% na increase sa sweldo. Sa tinuod lang. Munang kaning kung sino na greatly, dili na siya 5% increase lang. Pero say, malipay na tana, no? Sa sweldo, no? Salamat, Lord, na may 5% increase. May na lang. Pero ang saad sa Ginoo sa tua, no? Increase greatly. Yawa na sa ano? In a land, awa pa dyan, in a land flowing with milk and honey. Man ka, ana? Sa lugar na nag-aawas ang gatas ug dugos. Wala ana na lugar karon no kay tanang gatas paliton man, pati dugos paliton na pod. Wala na ana lugar karon, pero this is a symbol of the kind of land that the Lord is promising us. Kinagong lugar na nag-aawas lang ang gatas ug dugos. Kita ko nakataog lugar na kana flowing lang ba, spring ganang tubig. Murag dili maubsan ba? No? Dili ka magtipid kay kabalo kang daghan ug stock. Ana ng saad sa Bible. Ang saad ni Lord sa tuwa ba? Anong klaseng saad ba na wala gani, dili mahubas? Niyan, ano kay flowing ko, no? Just as the Lord, the God of your fathers, promised you. No? Muna ang mga saad sa Ginoo ba na gusto niya, may tabo sa tuwa that when we are in this life, we will enjoy life, no? Kanang dugan na ito, ma-enjoy ito kinabuhi, you know? And everything will go well with us. Kalami anang kinabuhi iba na tanan maayo lang, no? Do di malikayan no na yung mga di maayong may tabo sa tua, no na mga problema pagsulay. Pero ang resulta niya pagkahuman atong kaayuhan. Ano no? Saad sa Ginoo, it may go well with you.
and you will increase greatly. Kana mga butang ba nagbasa ko ani lamia ani ng mga verses no na makapukaw sa mga pagtuo ba na ani ang mga saad sa Ginoo sa tuwa. Na dili basta-basta ba, pero ang paagi niya ba para kani mga butang nga mapahitabo sa tuwa. Dapat ang sugo sa Ginoo, we must be careful to obey. Say with me, careful to obey. Ang prior verse niya sa verse 2, by keeping His decrees. Meaning, ang kanadeng paagi ba, para ato gining masinatian, Jude, ang katumanan sa tanang mga saad sa Ginoo, ang susi niya, pagtuman sa sugo sa Ginoo. Amen? Hangtod walay pagtuman sa sugo, walay katumanan sa saad. Okay? Nung na anato inumduman. Hangtod walay pagtuman sa sugo, walay katumanan sa saad. Munang usay, mag-question ta ba, Lord, gano'n man Lord na ako ginaampo, Lord, na dugay na kaayo. Dugay na ako na ginapray, Lord ba? Wa pa jud siya natubag. Ang pangutana ana, natuman ba nimo ang sugo? Kay nga naman, ang katumanan sa sugo, ang katumanan sa saad, mag-agad kung natuman ang sugo. Munang, ang ingon jud ni Lord sa verses, ang ingon ni Lord kay Moses, na mga gipasa ni Moses sa tibok Israelites, sa verses 1-3, gusto niya na sa ilang pagsulod sa yutang saad ba, balo nila ang hunahuna ba na dapat mo-observe mi sa tanang sugo sa Ginoo sa mua. Okay? Nung kana agyaman ng sunod, dili pwede mo sulod mo dito na wala siyang hunahuna na mutuman mo sa saad sa Ginoo, sa sugo sa Ginoo. No? Namo po na agyaman ni Lord sa tuwang tanan today ba? Dapat wala sa itong hunahuna lang, ang saad lang na magulat lang ta na matuman ang saad. Na wala ta interest magtuman sa sugo. Kay dili jud na mahitabo na matuman ang saad sa imuha hangtod wa tay matuman na sugo. Amen. Muna siya ang strong kinaiman ni Lord sa kuha ba kay even ako personally no. Namo ko yung mga prayers po ba? Na ako yung mga ginaampo po sa Ginoo ba? And sometimes mag-evaluate ko ba ngano wala pa man natuman ha? Ang permi ibalik sa Ginoo sa kuha ba? Natuman ba nako ang mga sugo niya? Kay tanang saad sa Ginoo para na sa tuwa tanan. Amen ba? Walay saad na dili para sa tuwa. Tanang nasulat sa Bible, kutob sa mabasahan nimo nato ug ang kuno nato ato jud na. Pero premier to yung man, kada saad sa Bible na jud ay sugo, na didto ang agdon sa Ginoo para matuman ang saad. Munang, before sila nanulod sa Israel, ang una jong gi-emphasize ni Moses, pasuluray naman ta sa land of promise. Hapit na ito maangkon ang yutang saad sa Ginoo. Munang bag-o ta maabot dito, dapat hinumduman nato ang tanang sugo sa Ginoo. Ano pa siya? Keep all His decrees. Unya, ang isa pud ka aspect diri ba? Ang klaseng pagtuman na gusto ni Lord buhaton sa Israel, dili iya-iya. Kay awa ko ng verse 2, ang gusto niya, so that you, your children, and their children after them. Meaning, kanina sugo, this is not just an individual command, but it is a generational command. Okay? Kani sugo sa Ginoo ba na higugmaon siya, tumano ta ng saad niya, dili ni iya-iya lang na dapat ikaw lang jud ang utuman. Ako lang, pag ako makatuman ko, fights na ko, dili lang daw na siya ana. Ang sugo sa Ginoo ani na chapter, dapat ikaw, so that you, your children, and their children after them may fear the Lord their God as long as you live by keeping all the decrees. Kanina sugo sa pahigugma sa Ginoo, dili lang kutob sa tua. Kundi dapat mapasa jud sa itong mga anak ug sa mga anak sa itong mga anak. Meaning, this commandment to love the Lord our God is not just an individual command, but it is a generational command. That, kung atong tumano ni siya through the generations, naapunay tinatawag na generational fulfillment. No, na pag matuman sa atong henerasyon, posible katuman sila ang mga saad sa Ginoo. Di ba? Mag-agad sa mag-agad ang katumanan sa saad sa atong pagtuman sa sugo. Munang pag atong mapasa ang sugo sa Ginoo to love Him, sa atong mga anak o sa mga anak nila, mapasa-pasa siya ba? Meaning, ang fulfillment po sa saad sa Ginoo, magpasa po siya. It is also a generational fulfillment. Munang,
kaning sugo ni Lord, I love the Lord your God, we must pass it on. Dili pwede na ato-ato lang, kita-kita lang, nato sa to alang taman ang gugma so dapat mapasa jud siya. Kaya ang gusto sa Ginoo, mapasa dapat ang gugma niya sa atong mga anak, sa mga anak nato mga apo, dapat tanan jud motuman para tanan pod na ay katumanan sa saad. Amen ba? Muna kanina chapter nagbasa ko ani ba? This is a wonderful chapter na mag-remind sa to about kani atong tema about leaving a legacy. Na kung namatay unang hinuknogan today ba, usa man ako ipas sa Lord sa kuwang sunod na henerasyon. Kanina sugo, kaning loving the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Ya dili dapat kita lang anak. Dapat mapasa dyan na sa itong mga anak, sa tuang mga anak sa mga anak. Alam niyo, no? Generational. Nya ako personally, no, before ko mag-proceed sa mga next points ba, kani siya na butang akong grabe dyan na ginapasalamatan sa Ginoo. Permin ako na ginaingon nila papagmama kana sa mga family altars or sa mong casual talks ba. Ako permin ginapasalamat sa labang. Salamat, mapa, salamat kay mabakay. Ang inyong gihatag sa mo dili educational plan, dili gadgets, dili luho inyong gihatag sa mo. Kana ko gipasalamatan sila ba na dili mga material na butang ba inyong gihatag sa mo. Dili pagsalig sa mga butang sa kalibutan inyong gihatag sa mo. Dili ang ilang yung gihatag sa mo paghigugma sa Ginoo. Kana pinakadakong regalo jud na ilang gihatag sa mo. Ano ko ba? Salamat maog pa ba kay ginapugos jud mi ninyo na mosimba sa una bisag actually agi mo yung bata sa una na kanagong dili pud gusto mo simba ba. Niagi mo miana no kani mga bataon karon no say maglagot sa mga magpapa na ginapugos ni mga magpapa na mosimba no mosimba mo jud oy. Na pwede man sa balay lang mag chill. Kung anay mong na-feeling karon na mong mama ginapugos ka, ana pugos sa una. Na-feel na ko si mama pugso mo jud pasimba oy, na pwede mo tawo pundog balay. Kapoy man ko mala, I'm not feeling well. Ano no? Kakita mga sunusay na dili ta mo sugot. Mama oy, si kamo lang gudi ama. Pero you know what? Karon ako na-appreciate sa diyang nanaw karon sa akong estado ba. Ang pinakadakong regalo nila sa kuha no, na anak nila, kanang gipugos ko nila mga lagad sa Ginoo. Kaya di na ko ma-imagine ako kinabuhi na wala ko sa Ginoo. Ambot kahaasa ko po niton karon kung wala ko iampingan sa Ginoo. Kung naano ko lang papasalamat pa kay wala minyo gianad o gamit. Among cellphone ganyo, wala akong cellphone daan na kayang casing niya Di naman siya nindot ipanghambog no, pero may gipadako ba mo nang ako di kay ko malit og gamit, bisag pida gud ko makapalit, pero dili kay ko pugson pa ko nila mo palit. Gani kay napadako mi ba na dili mi kaayo nila ginahatagan sa tanang mga butang na gusto namo. Ilang ginahatag sa mo dili mga butang na gusto namo, kundi ang butang na gikinahanglan namo. And that is a life serving the Lord Jesus Christ. Kasabot sila ba as ginikanan na pinakadakong matang na sa mua, dili ng assurance na makahuman mag-eskwela. Kaya basta pa makahuman mag-eskwela, pero kung wala may Ginoo, dili sure gyapon na mong future. Muna pinaka-sure nila sa mua, na sa among pagdako, dapat mamat-an namo ang pagigugma sa Ginoo. Munang karon kana akong grabe jud ginapasalamatan sa ila. Na until today we are enjoying. Kani sa Bible ba that you will enjoy. Everything will go well with you. Masinatian na mo siya karon ba? Dili man tanang panahon okay ang makahimtang pero kasagaran jud na adjud panalangin ng Ginoo. Sa akong trabaho ana gani. Grabe jud ang favor sa Ginoo ba? Nya wala ko lang pasanginlan, dili ako abilidad kay di man ko cum laude ni graduate. Dili man ko kuyaw kaayo akong naabtan. Ang ako lang yung namatan ba na sa akong pag-eskwela dapat nakapangalagad ko sa Ginoo. Ana ko namatan. Dili ko busy kay sa school para dili makaalagad sa Ginoo. Kana ilang gitudlo sa kuha. Kana ilang gisure sa kuha na dapat ana kami doon ni Eli na ana may magdako. Kung sa dihang narabaho mi, dagag mga temptasyon sa gawas, dagag mga butang na pwede mo guba sa mong future pero wala grasya sa Ginoo. Wala jud min. Na siya naabot sa mo. Kaya ilang gipugos sa mua, ilang giduot sa mua, na bisag nag-eskwela mi sa una, mga lagad mo sa Ginoo. Dili pwede di mo malagad sa Ginoo. Di mi kasabot sa una, kaya busy mi sa school. Ako sa una, achiever mo ako sa una.
ay munang grabe ko mo study, kaya ako ginaapas na honor sa una. Pero ang premier ginaman ni Lord sa una, ni Mama Papa sa una, isang pag na kay goal na sa muskwelahan, ayaw jud kalimot mga lagad sa Ginoo. Munang wala ko kahinumdom, nanay mo na akong rason ako pag-eskwela, na wala ko nakapangalagad sa Ginoo. Karon nakita na ko ang bunga niya sa idang nagtrabaho na ko. Grabe jud kaayo ang pabor sa Ginoo. Ako mga trabaho tanan, wala na ako gipangita. Ana gani na klaseng mga panalangin, promotions grabe. Jud kaayo. Dili tud man sa abilidad, dili tungod jud na sa akong namata na kinabuhi ba, na pagigugma sa Ginoo. It's all about loving God. Tanang blessings na tumasinatian bunga na sa atong pagigugma lang jud sa Ginoo. Kana ako nasabtan, kay kana ako namatan. Munang pag nagi mga young people sa mag-share din na, kuya, busy kay mi kuya, mutando na lang jud ko ana. Pero sa akong mind, o ta Lord, convicta sila, na dili dapat kayo sila busy, na dili jud sila balibad sila ministry. Kaya naagi mo estudyante po mga igsoon, naagi mo ko pag-estudyante, naagi ko anak tanang inyong ginaingon. Pero wala jud na ako nagi mong rason na di ko makalagad sa Ginoo. Kay kanang gitudlo sa akong ginikanan sa kuha. Gipugos ko nila sa una, di ko kasabot. Pero karon na naabot ko ani na punto, kana akong ginapasalamatan sa ila pag-ayo jud. Wala jud. Ang pinakanindot na educational plan nila sa kuha, kanang ang akong huna-huna na founded sa Bible. Ana jud. Ana jud na mga gasa akong dili jud mabayaran sa ila ba. Until today I always thank them. Vocally na ako naginangon sa ila sa mong casual talks. Ano, salamat kay Mano, wala man yung giana do mga branded na gamit. Dili ka na yung focus sa amo sa una. Kaya sa una wala may kwarta pang palit man pod. Manang ilang gi-focus sa una magpalaga sa ginunak ana. Na kami ni LA karon among naong na jud eh. Jud, nadagag na preserve sa mua because kani siya ang napasa sa mua. Ang salamat jud, all the glory belongs to God. Ani na mga naitabo sa mga sa family ba. Gusto naman i-share sa inyo ha, kay kani mismo ang gina-emphasize sa Bible sa tuwa, na kung namatay ipasa dapat, kaya adjong gugma sa Ginoo, pag mapasa na to na, labaw pa na sa educational plan, labaw pa na sa savings account na to na hundreds of thousands. Kaya dili ta sure ng savings na to, kung i-save ni mo na para sa education, kunuhay. Kunya, wala ta nagtuman sa Ginoo. Na mga mga kaaway. Ibig ito na savings para sa education, wala na. Nung na dili assurance at mga savings, dili assurance ng mga investments for our future. At a snap of God's finger, He can take it all away from us. Dili dyan akong pensa na mabutanga, dapat wala dyan diha ang pagsalig na to. Gugma dyan sa Ginoo mga igsoon. Kung namatay dapat saligan, gugma sa Ginoo dyan. Kanato paningkamutan. Bisampag ganing wala kay savings. Pero mag-save ya punta no. Pero bisa pag wala jud diha, wala imo wilayan siya ba, pero nakay gugma sa Ginoo. Ang gugma sa Ginoo mo amping sa tuwa, kaya ang saad niya, everything will go well with us. We will enjoy long life. We will increase greatly. Kana ang saad sa Ginoo, amen? Oh? Klaro kayo sa mga verses nang gibasa today. Nya ang agdon ana sa Ginoo, pagtuman lang jud sa iya. Na dapat atong buhaton una, nya atong mapasa sa mga anak. Amen. Unang kana siya tinuklo na today, kung namatay i-pass on, that should be the love of God. What the best gift sa mga parents, or the best gift that you can give to your children is not giving them what they want, but giving them what they need. And what they need in their life is the Lord Jesus Christ. Ang pinakakulba na kinabuhi sa mga anak, ang anak na to na ilang kinabuhi, wala sa Ginoo, kulba kaya na ilang kinabuhi, Jud, my soul. Dagang panahon ako po, niagi kong mga temptations na nabuhay iba. What preserved me is my relationship with our Lord Jesus Christ. Munang kulba pa nga mga anak, dili na ito masigurado na nag-alagad sa Ginoo. Munang kung pugso na ninyo, pugsa jud na. Ako, gipugos pa sa una. Hindi ko kasabot nga ano kinapugos. But now, that I am experiencing the blessing of God, anak ko, salamat jud kayo kay gipugos ko. May na lang jud gipugos ko. Ikaw ako gipugos, ambot lang jud kasi nagpahimulos ako ha. Amen ba? Dili assurance na bright ka, dili assurance na kuyaw ka, bright po di mo future. Mga anak na sama na ako. Amen? It's all about loving God. It's all about the grace of God.
Everything that will happen to us, grasya lang jud na sa Ginoo. Muna kung natin pakusgan, gugma jud sa Ginoo. Muna karon, how to pass on, sige, to pass on the love of God. Okay, nakoy tulo ka lakang, how to pass on the love of God. Na klaro po kay ni sa scripture, how to pass on the love of God. Nana sa verse, magsugod ta sa verse 5 verse 5 taon na ha. Love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, and with all of your strength. Ang unang lakang para mapasa na siya na sugo, number 1, sa verse 6. Ano yan sa verse 6? At basa na verse 6 ha. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. So ang unang lakang para mapasa na to ang gugma sa Ginoo sa uban, una, it must be in our hearts first. Una dapat na to siguroon sa Jud, na kita na mupasa ani sa uban, dapat una, first and foremost, dapat na ni una sa itong kasing-kasing. Oh? These commands that I give you today are to be upon your hearts. Ang una gingon sa Ginoo na dapat kaning sugo dapat na una sa itong kasing-kasing. Kay factor kayo na dapat na sa una ang sugo sa Ginoo sa itong kasing-kasing para mapasa na to sa uban. Wala tay mapasa na wala una nato na dawatan. Okay? We cannot give what we don't have. Muna akong pwede madunggad sa conferences. We cannot give what we don't have. Muna kung wala sa tua ang gugma sa Ginoo, di na ito na mahatag sa uban. Okay? Munang dapat una sa Jud, naa sa tua, maplastar sa tua, sure Jud ta, na kita mismo, naa sa tua ang gugma sa Ginoo. Na ako example na pakita diri ha. Kaniyo. Okay, ani siya oh. Ang atong gugma sa Ginoo man God, dali na lang siya mapasa kung mag-awas ta. Okay? When there is an overflow of God's love to us, bisag wa kay buhaton na kay mapasa sa uban. Kay mga nag-ani oh. Ba't kung makita ba niya kung ano diri na ako'y bowl diri. Bowl. Kaning blue. Na ako'y glass. So kaning bowl, mo na nagsimbolo sa itong pamilya at atong community or asa mata na connect na lugar. Kani kita. Okay? So hangtod walay overflow sa itong kinabuhi sa gugma sa Ginoo, wala jud tay mapasa na sa uban. Kay pras ani oh. Kung ana lang, wala tanan, walay tubig tanan. Okay? Pero kung atong sudlan og tubig, example ha, masudlan ka sa gugma sa Ginoo. Okay, ana. Oh, nakadawat ka gugma sa Ginoo. Thank you, Lord. Ana. Pero diha lang taman. So usay nahitabo sa kinabuhi. Usay nahitabo sa tua, puno ta. Amen? Kaya natay tubig. Pero usay nahitabo sa tong ubos, sa tong pamilya. Nabay tubig sila. Wala. Kaya sa tua lang man taman ang gugma sa Ginoo. Pero kung ato pa yung puno na ito kinabuhi sa gugma sa Ginoo, ana, hantod sa mag-awas ta, usay mahitabo. Usay mahitabo sa pamilya nato sa ubos. Nasudlan sila tubig, wala. Nasudlan. Pag mag-overflow ta, pag mag-umido ang gugma sa Ginoo sa tua, pag na ang gugma sa Ginoo sa tua, unya mag-umido siya, automatic madamay ang taos ng palibot. Nasa makita sa toba na nagilahian ni tawhana. Because we overflow. Di ba? No? Pero kung dili ta mo overflow, ato-ato lang, pwede ra good. Oh, kuyaw kay ka, na kay tubig. Pero ang pamilya, ang saon na lang man. No? Munang dapat mag-awas sa ajud ka, kay kung mas daghan ka og sulod, mas daghan kag mapasa. Amen? Okay, di pa jud ka makontento, sige pa jud. Mas daghan kag mapasa. Na pwede mapuno apil imong pamilya. Amen? Munang, ang ginangon sa Bible sa tuwa, sa verse, ano ba? Verse 6. Nang una sa Jud, these commandments must be first be upon our hearts. Una dapat una sa Jud, naa sa tuwa ang sugo sa Ginoo, kay para ato nang mapasa sa uban. Na dili pwede maatua lang, dapat mag-awas Jud ta. No, the love of God must overflow kay hanto dili ta mag-awas, wala jud ay makita ang uban. Okay? No? Una dapat mag-awas. So pangutana today ba, nag-awas ba ang gugma sa Ginoo sa atoa? Or basig kulang pangitaunon man ang gugma sa Ginoo ya oy. Mo na ang nahitabo mo na ang pamilya nato tanan uga. No? Kay ang tubig nato ato lang man taman.
Pero kung mabasa ta, no, na mag-awas atong tubig, atong pamilya na nag-uga, pwede po sila mabasa sa presensya sa Ginoo. Ana lang siya. Muna ang unang paagi, okay? Para mapasa nato ang pagigugma sa Ginoo sa uban, dapat una sa Diyo nato siguruhon na naauna sa tuwa ang gugma sa Ginoo. Kaya pag naa tay gugma sa Ginoo, unya mag-awas pa jud na siya, mao na tong mapasa sa uban. Ang uban na nag-uga, pwede mabasa tungod sa gugma na nag-aawas sa tuwa. Amen ba? Okay? Muna ang number 1. How to pass on the love of God? It must be first. It must be on our hearts first. Number 2. Number 2, naa siya sa verse 7. Very clear. So, one explanation, very klaro kayo siya. Verse 7, impress them on your children. Okay? So, ang ikaduha, na paagi, after ito masigurado na naadyo na gugma sa ino sa tuwa, ikaduhang paagi para mapasa siya, impress them. Number 2, impress them to our children. Naay, ang NLT, ato basang ko ang NLT, actually laylay siya og translation ba, pero both are wonderful reminders. Ang NLT, repeat them again and again to your children. Same na sila. Sa NIV, impress. Sa NLT, repeat them again and again. Sa akong gamiton ng duha ka version, kay nindot kayo siya ng mga pahinumdum. Both are wonderful versions, no? Munang anak ko sa'yo nagabasa ng Bible ba? Masay ginaingon sa NIV, NLT, kay basig pareho nindot ba? Hala, pareho man nindot. Pareho nindot, ang gusto niya man sa tuwa ba na ang pagpasa niya sa uban, pinaagi sa impression. Ang unang ginaingon sa Bible, sa NIV, impress them. O sa'yo meaning anang word na impress? Okay, kano sa ganita ma-impress gani? Ma-impress ta pag na something wonderful na makita ba na it will cause us to admire. It will cause us to have a sense of admiration. No kanagong hala kuyawa niya no, hala wow. Ang atong usual na expression pag ma-impress ta o sa gani, wow. Wow. Kuyawa oy, kanang word na kuyawa oy. Pag na yung mga anak na mga verses mo no ba, meaning anak, we were impressed. Sapol, na performance sa stage ba na, gwapo kayo ilang performance, ibang anak ka na, wow. Meaning anak, na-impress ka. So kaning ginayon sa Bible na impress them, wag anak po na siya ba? Na, para makaingon ta na na-impress na to ang gugma sila sa itong mga anak, kana makaingon sila sa tuwa ba na, wow. Meaning na-impress sila. Meaning na-build sila ba na admiration. Na every time they see us, dili kailangan ni mga anak, basta ubang tao ba? Pamakita sila sa tuwa, uyaw, anitawa na, wow. Na something sa mo ba na mag-admire gani sila. Ma-admire kanila ba, uyaw, anitawa na, no? Na something sa ba na admirable. Tungod na sa gugma sa Ginoo, okay? Pag ana ato makita, ana na makita ng mga tao ba? Meaning ana, we are impressed. So wala yun sa Bible, pag ato ma-impress itong mga anak, meaning itong mga anak, pamakita sa tuwa, makawaw sila. Kuyawa, dyan ni mamag ni Papa, no? Wow. Or na ibang tao makita sa tuwa ba, kuyawa, dyan ni Moses, no? Wow. Of course, all the glory belongs to God. Pero muna ang mga physical manifestation ba na, ang atong life, na-impress na to, no? Napa-impress na to tong life. Ana na ginamining sa impress. Muna ang pangutana karon ba, in terms of loving God. Katong hinasgutan dahil gugma man sa Ginoo, no? In terms of pagigugma sa Ginoo, nakawaw ba ang taos to sa atong mapalibot sa atong gugma sa Ginoo? Kaya na pangutana na tutubagon today ba? Kung kita'y na-impress na to sa atong mga anak ang gugma sa Ginoo, ang pangutana, sadyang tan-awon ta nila, makawaw ba sila sa atong pagigugma sa Ginoo? Mutanaw sa tuwa ba na, usa ba, wow ilang maingon? O basig, si mama, grabe, si mama, kuya, kayo mong daig, pero sa balay, no? Si papa, kuya, buutan ka simbahan si papa, pero sa balay, Muna usahay, ang mga anak ni mo, di po ganahan mo tumas si mo, kaya usap mo si mama, si papa, ano? Example lang siya, example lang. Kaya pag ma-impress ito sa ilaha, Diyod, ang gugma sa Ginoo, makawaw sila. Ako, no, glory to God, ako mamagpapa, makawaw, Diyod, ni sila, promise.
Ilang dedication, ilang commitment, hantod karon. Di jud nako siya maapsan. Ay, jud ilang dedication ng commitment, ilang kaseryoso gani. Sag si Papa magwali pa lang, ang passion ni Papa pagwali, di jud nako masundog. Yawa jud sa Papa. Hantod karon makawa. Sila jud akong mali na siya na word no kay anang Bible, do not make an idol no for pero sila jud akong idol. Though bad man na siya na example no kay di man pwede no pero more ana na klaseng admiration ba. Ano ko pag-admire sa mga ginikanan, they have been a good example to us too. Hantod karon ma-impress ko si Mama pag mag-ampo na siya dugay kada siya kuya wa jud Mama. Ako kay nagapalingaw na jud ampo taas kayo pero di jud ako mapildi si Mama. Ay ko na kuya wa jud Mama. Storya na siya diri, asa na siya paingon, kuya, wa ginuman, no? Kabuloon na mabaan na gani. Naku yung mga ana na moments always when I see them. Because the love of God abounds in their life. All the glory belongs to God. Munang sila mismo, na-impress nila sa mga Jud ang kinabuhi sa pagpangalagad. Munang kami, bisagwa mi dagang storya, musunod jud mi sa ilaha. Kay tanang ginawali nila, ginabuhat jud ang nila mga igsoon. Kinawali na diri kanang sweet kayo sila, kanay lang sweet day sa public, layo na unsa sila sa balay. Mas sweet na sila sa balay. Sa balay, maalala ko na, kanagong bago sa nakita sa taas, na pag-abot sa ubos, mga on ganimi, na si Mama, honey, I miss you ko. Asa di mo gikan? Bago naman mo nagtapad o tulog na medyo, unsa din sa dua, pero sweet kina sa gawas ng awa, no? Pero mas sweet na sa balay mo nang every time they preach about it, they share their testimony. Mo amen, kiminto ni Eli, amen jud mi, tinuod jud na. Because they have impressed, di na gin-impress na mo, ano? Makawaw mi, every time we see them, wow, glory to God, jud kay. Munang natuman nila ilang yung tahas na ma-impress sila sa mua. Gugma sa Ginoo. Kaning sa verse, kaning next verse tiyo, talk about, ang NLT. Ayon sa NLT, repeat them again and again. Muod lang ginabuhat sa mua. Sa balay. Balik-balik jud na. Kanang ginaguna sa Bible na talk about it when you are at home, when you are on the road, when you are going to bed, when you are getting up. Muod lang ginabuhat sa balay. Isa may dili mabungog, ana. No? Kada mga on na miya na ha? Ang among ginahisgutan una kay kana mga politics, bagyo, presyo sa gasolina. Maabot mi ang among katapos ng topic no, Bible. Naabot mo ngano si Papa nagwali naman eh. Nangaon namin nagwali na akong amahan. Ano na siya? Lifestyle niya ang pagmatuto sa mga bisan nga pangaon mi. Lifestyle na nila. Part na silang kinabuhi ba mo nang everyday walay ang among casual talks everyday no murag sermon Domingo ang among casual talks sa balay. Bisag mag-drive mi padulong Davao, hala walihan man ni Papa. Ko grabe jud na mo amahan eh. But hantud karon mo jud ako napasalamata sa Ginoo kay di mawala sa mga pulong sa Ginoo. Di sila kabantay ba na nami mga problema, nami mga struggle na gina-go through ba na natubag nila even in their casual talks. Usay si Mama, random lang na mag-share si Mama. Pero natubag na niya akong kinahanglan kay that time di ay na-stress ko sa trabaho, na ako yung mga kabalaka gamay. Casual talks na mo sa balay lang, nasulbad na akong problema. As in, ang word of God sa mga sa balay, no usual. Pan siya ka ng normal siya na topic sa balay. No wonder na even, bisag ako sa mga amigo say, si mig joke ana pero say mabalik na sa word ni Lord ba na gino kay mo pud akong ma-attitude pud sa akong mga amigo basta sa office usahay makadalikyat jud kog mga kuan dito kay mo ako naandan sa balay. Amen. Pag ana ato kinabuhi ay we can pass on the love of God. When we talk about it every day, when we impress it to our children, when we repeat it again and again. Isang mabungol na yung mga anak diha pero nanay epekto pagbusadlaw. Promise. So mo ni epekto jud siya. Liman ka mga on lang walihan na ka. Karon sa mo ang family altar. Ako mag-share ko mga 5 minutes lang. Sa LA 5 minutes. Si Mama mga taas-taas gamay 10 minutes. Si Papa 30 minutes. Muna po siya nagwalig simbahan. Magwalig siya sa mua sa balay. Kami lang upat ha. Muna siya nagwalig simbahan. Pero malingaw, ganagi may maminaw sa mga magpapa jud. Ganami maminaw sa ila ha.
Bisag usay, balik-balik na siya, nagbalik. Giwalihan man ni pa. Munang usay si Papa ko, pa, ayaw ko walihi. Kaya kung Domingo sa buntag, madulmi diri, usay, walihan man niya una. Ko pa, ayaw may walihi pa. Kaya papos sa simbahan, makunsa naman ko dito. Hindi na ako maminaw. Dito siya kapugong, ay, mudyo na iyang kinabuhi ba, no? We always talk about the Word of God. Bisag casual, wala kay verse good, pero kanang naaji, kanang every now and then ba, random dyan kayo makashare dyan si Papa o si Mama always somehow by the Word of God. Natungkol kay ana mong namatan, mo na among ginakinabuhi karon. Munang yun sa Bible, for us to pass on the love of God, we must talk about it every day. Muna pangutana karon ba, sa itong mga balay, o sa itong topic kasagaran sa itong mga balay, sige daw. Masig puro ta sig yaw-yaw ba? No? Nga naman yung mga pala, wala man siya. Eh po sa, ako mama usahay, nag-yaw-yaw po na ako mama usahay. murag, feel ako default setting dyan na sa mga mama dyan ba, no? Muna na ilang common denominator. No? Pero kung mama, basta usay mag-yaw-yaw na siya, pero hindi dyan mawala siyang mapagdasig, no? No? Kaya basig puro lang po tayo yaw-yaw ba? Muna nga itong mga anak, mamino sa ito mag-share sa Word of God, go awkward, man si mama, oy. Kaya iyang pwede madunggan sa imo, hayaw-yaw man. Why not ka atong usba, no? Kanang atong usbang gamay ba na, basig, munang, ang premier expectation sa itong mga anak sa tuwa kay, si mama mag-yaw-yaw na po. Why not ato i-change expectation ba na, every time we speak, na magana sa maminaw sa imo kay, dili ka magyaw-yaw, mudasig ka. Ano, good no? Kaya mo nang ginabota mo sa balay, na yung mga times pag yaw-yaw po na ako mama kay, mga limpyado po lagi may. Pero, ganahan po may maminaw sa iya ha, kay dili all the time yaw-yaw na siya. Kasagaran sa mga panahon niya gina-spend with us in our casual talks, encouragement, listening ears, si mama, good listener ka na siya, na good? Munang we can share everything. Pwede mo ma-share ila mama magpapa because they are good listeners. Ano, no? Kaya sa balay na-establish ang anak na atmosphere ba, na open communication, na open dyan na pag-iskutan niya sa word ni Lord. Ano, no? Dili negatibo ang madung na panagsa na dyan may makasapan, mapod noon mi. Pero kasagahan nila ginabuhat sa mga pagdasig, ano, no? Nang ganahan mo minaw sa ila ha. Ganahan mo sunod sa ila ha. Munang kung ato i-change ato ang topic sa balay, basig na'y mausab kung sa kinabuhi or sa atmosphere sa itong balay. E basig kayo na itong mga topic premi, basig premi lang negatibo, yaw-yaw tas itong mga politiko. Kami mag-yaw-yaw mo sa balay po. Uto mo dito. Pero naadji mga pagtuis ba, no? Papa say negative, pero may divert niya ito positive, ano gano'n? Kana premi among lifestyle dito. Wala dyan nawala ang culture sa Word of God sa mong panimalay. Munang kana ito ita-evaluate today. If we want to pass on the love of God to our families, dapat kaniyang permisgutan sa balay. Even when we sit down, muhigda, kami usay, muhigda na lang mi, si Papa magwali pa na siya usahay. Pero okay dyan kayo sa mo. Ganahan kayo minaw sa iya ha. Dako siyang tabang sa mo. So why not ato pa ng batos ng balay? Ato nang usay may tabo sa atmosphere sa tong balay when our families are always talking about the love of God, the goodness of God, atong ministry. Kami sa balay, atong priming nasgutan, ministry. Kunak, sa itong plano sa kuanak, mana plano priming sa ministry. Ano namang priming nabot ito mo nang among kinabuhi, among naong ministry, Jude. Kaya mong priming nasgutan sa balay. Munang what we do in our houses, mo po na ang may mo po na to sa itong ministry diri. Because our ministry here in the church, this is just a reflection of what is happening inside our houses. Dili na bali na kung saan na lahi sa balay. Dili ang ministry na to reflection lang ni siya sa usay nagakaitabo sa itong mga balay. Kung natin siguro una pagpuno sa word ni Lord atong balay, pag-abot sa ministry puno po na sa word ni Lord. Ang atong pagpamuhat. Na siya na. Munang ikaduhang paagi to pass on the love of God, impress them. Repeat them again and again. Pagkabos sa adlaw lagi, makasabot na mga anak na to. Balik-balik na si mama, oy. Pero kapos sa adlaw, mga anak, di dyan nyo mahayan. Na yung mama papa, balik-balik mo, ginamatuto. Di dyan nyo mahayan pagkabos sa adlaw. Okay? It will be for your own good. Last but not least, mahumanata kay, habit akong time. Number 3, para mapasa na ito ang gugma sa Ginoo, it must be evident and visible. Okay? Naana sa verse 8 to 9. Ito basa ko ng verse 8 to 9 ha.
Happy tang mahuman. Tie them on your hands, wear them on your forehead as reminder. Verse 9, write them on the doorpost of your house and on your gates. Sa una man gud, nagbasa ko ani, ilang ginabuhat sa una sa Israel para mapahinumdum ang gugma sa Ginoo sa ilang mga pamilya ba. Na sila ginabutang na mag-parchment lang tawag. Na mo lang ginasabit sa mga doorpost nila. Napuday ubad na sila ginatali silang kamot, silang hawak, na mo'y marag kanang ebidensya ba no sa mga sugo sa Ginoo, pahinumdum sa Ginoo, mo na ginabuhat daw sa una. Okay? Kana siya, tradisyon na siya sa Israel, manang ani ang pagkasulat din sa Deuteronomy. Pero, dili man nato wala matiana ng mga tradisyon sa tuwa karon, no? Pero, what these verses tell us is that gusto lang jud sa Ginoo ba na ang kanang gugma sa Ginoo para atong mapasa sa uban, dapat makita, visible, and it must be evident. Kay pag dili makita sa to ang gugma sa Ginoo, dili sila interesado mo sunod. Ang pinaka-powerful, ginawali ni Papa Dean, gusto na ko iwali balik. Ang pinaka-powerful na wali, dili nang wali na imong ginastorya, dili wali na ginakinabuhi nimo. Pag makita sa imo ang ginawali nimo, bisa pag wa na kay iwali mo, sunod sila sa imo. Amen? Sa mo sa balay actually, wala man mi jud ka ng gisugo jud kayo ni Papa ba na magbasag Bible. Wala ko kinumdum na ila juming kanang nadungjo na mo sila ba na magba. Do din sa pulpit, ginawali nila. Pero sa mong balay, wala dyan na nila ginaingon sa mga sa una. Nakbaso na, wala dyan verbally sa mauna ba kayo. Wala may boot zero sa una. Pero makita na mo sila. Nagabas, nag-Bible, nag-ampo na sila. Sa una, wala may nagasabay anak. Yung piyong lang may anak niya. Sa mutok, dugay mo malamaw, papa. So, ana, Jimmy, so, naagi Jimmy, anak mga igsoon. Kay, dili po may, tao po ba yamin, no? Wala po sa mo ang kanang paigugma sa Ginoo sa una ba? Nang apo sa mama sa una, dugay na mga mama, uy. Lamin na kayo mukhaon, gutom na kayo, min. Mama, wala pa na human. Hindi kasabot sa una, pero mo makita sila, ha? Muna sa dihang ginawali na nila, muna ginabuhat nila ay. Dali sa mo ang pagsunod. Wala'y duwa-duwa sa pagsunod kay makita na mo, na mo'y ginabuhat nila. Mo'y namataan dyan na mo sa balay. Na nagdako mi sa balay na makita na mo sila nagaampo. Makita na mo sila nagabasag Bible. Makita na mo sila nagaatog simbahan. Munang kami, basta Domingo, simbahan jumiana, kamo na mong naandan sa ilaha. Ano dyan, no? Dako jud siya o kahimuan. Pag maandan siya, pagdako sa itong mga anak. Di dyan na nila malimtan. Na sa Proverbs, train up a child in the way they should go, so that when they are old, they will not depart from it. Ang pinaka-powerful na training that we can give to our children is kanang we will set a good example to them. Pag makita jud sa tua, evident, visible sa tua, ang gugma sa Ginoo, dali kayo na mapasa sa mga anak. Walay dagang storya na, musunod jud na sila. Kay mo ilang naandan. Amen? Munang passing the love of God, tulo ka butang lang. Kasi ito una, it must be in our hearts first. Dapat realidad una sa tua. Dapat sa tuwang gugma sa Ginoo. Ikaduha, impress them. Repeat it again and again to our children or to our family. And last, it must be evident and visible. Kanang tulo kabutang lang, pag ato nang hinumduman, atong mapasa ang gugma sa Ginoo sa uban. Samot na sa atong pamilya. Imagine what kind of family can we each have pag ani atong batos to panimalay. No? Wala na ng away-away, wala nang lalis, wala ang pagkaguol, wala makakabalaka. Pag atong mapasa, pag atong balay, puno sa gugma sa Ginoo, na wala ang away, wala nang gubot, wala nang problema, wala nang kabalaka. Kay puno man sa gugma sa Ginoo. Imagine how happy our family will become. Kung atong panimalay, puno jud siya sa gugma sa Ginoo. Munang karong mga panahon na gina-challenge ta to do our family altar. Kisay nakadungog na gina-challenge ta magbuhat og family altar. Nakadungog mo? Kisay nagabuhat sa family altar, say taas ang kamot daw altar. Wow. So katong uban na wala pa nag-isa, okay lang, no problem. Pero mo taga i-challenge ito mo mga igsuon. Hindot dakong kahimuan. Atong pamilya na ay family altar. Kaniya to ang move karon na year as a church.
as we begin this year, gilid ta sa Ginoo to look at our family first. No? Kaya lisod kayo ba na sitag ministry, sitag ministeryo sa uban, sitag simbalay sa uban, nga ato nakaligtaan atong pamilya. Our greatest testimony is our family. And our family is our first ministry. Ayaw i-prioritize ang ministry, ngayon mapasagdan nimong pamilya. No? Dapat isiguro sa Diyos nato, first and foremost, that our family is intact to serve the Lord. Kaya mga panahon na, kanina gina-remind ni Pastor Jing Samoa in our primary meetings ba, na also gina-instill sa akong heart. Now, we don't know what will happen these days. Kaya nanadyo ta sa katapusan ng mga adlaw ba? Even sa mga personal devotions, grabe jud, clear kay ang mga reminder Lord sa kuha ba that the end of the world is near. Basa ko sa 1 Peter chapter 4, the end of the world is near. Ano ganyan, grabe maklayo na dyan ako. Clear kayo ang mga reminder sa kuha ba na dili na jud anak kadugay, ang nabili na to, di nakalibutan. Na ma-expect patag, napat sa to ang mindset na sige lang, napamay sunod simana, napay sunod bulan, dili dyan na makumpensaan na nahuna-huna. Because at any time, anything can happen. Kanagong, huna-huna na sila, next week, bawi lang ako next week. What if wala na yung next week? Di na takabawi. What if balik ng Ginoo? O sayang maabdan sa tuwa na ganino na mga huna-huna ba mo nang gusto ni Lord, permit na gina-remind today ba that we must live our life every day ba na kanagong dapat wala ko'y i-miss today. Ganito, dapat mo na jud all out jud today. Nya, ato kaya pagtaga today atong pamilya. Ayaw tuguta ba na may mong ulahin na jud kay ang tanan. Gahi na sila. Diya pala to sila iwin kay Lord. Kaya pangabot sila sa level ba na nala sila ilang desisyon. Na sa ilang huna-huna. Usay lisod na usay ang pagdala sa ila. Munang mintas bata pa sila, no? Kanya to mga isugod pamilya, mintas bata pa sila. Dapat mamatuto Diyos sila sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya pag usay ilang madak-an, mo dyan na ilang mamatan. Nakong kahimuan, pag ang atong pamilya masiguro nato na tanan na igugma sa Ginoo. Pero kung galing ang mga anak na makaroon, dagko na sila ya. Tama na ginungan mo, naggahay na kayo, dalon, kaya nani mo na una iya ha. Wala may gahi sa Ginoo maigsoon. Apipila sa to di ba sa unang magahi man ta, no? Di tag-invite, di man ta mo adto. Rosay ni tabo karon, di ba? Nadala gyapon ta. Kay gamhanan man Ginoo. Gamhanan siya. Kaya niya mo usab og kasing-kasing. Wala pay ulahi jud para sa Ginoo. Muna ko mangandoy lang jud ta og godly family. Wala pay ulahi pa. We can start today. Sir, mga anak, madagko naman ni Kuya. Ang namatan ani nila Kuya, no? Kanang ako, Jude, yaw-yawiro sa balay. Ako, ano sa balay? Sige, sa itong kaimtang karon, but we can still change. Napatay mabuhat mga igsoon. Dili pa Jude ulit. Bugining, nagapaminaw tagwali, no? Kay, para mahinumduman ta ba? Kay kana siya na pagpahinumdum, dili nabot pasabot na wala natin mabuhat. Daghan patag mabuhat. If we want our family to be filled with the love of God, napatay mabuhat today. Kung kanato tanawon, asas ani tulo ka butang akong unahon, Lord. Asa ani akong dapat paningkamutan. Para mapasa na ko sa pamilya ang gugma sa Ginoo. Usa ba, Lord? Unahon ba na ako na dapat ako una na gugma sa Ginoo? Sabat, kulang ba ko sa paghisgot sa gugma sa pamilya? O kulang ba ko sa pagpakita sila sa example? Kanito tulo ka butang atong hinukdagan today. And let's try to ponder, asa to dapat paningkamutan o pakusgan. Pero ato masiguro na atong pamilya, Jud, na-adjust sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya dili ka kompensahan ng panahon. We can't afford to lose our family and their salvation. Ang dapat to ma-sure today that our family is intact serving the Lord. Sa unsang may tabo sa gawas, sigurado ta na kita tanan, pag abot sa langit, magkita ay rata dito. Ano? Muna itong siguruhon mga igsoon. Kaya dili ta sure sa itong panahon, hindi ta ngay mabalaka, kaya naman si Lord. Pero at least ato lang masigurado ba na makinaunsa man. May tabo sa itong pamilya, sure ta. Pag sa langit, makita ay rata dito. Because everyone is loving the Lord with all of their heart, soul, mind, and strength. Amen. So, natin ampo today. Kinitulo ka butang lang natin ampo today. Nato evaluate. Asaan itulo ka butang ang atong una tutukan. Munang, our challenge today is our family altar. Once a week,
set a time na dapat kamutan ng pamilya kompleto mo. Magtapok mo sa balay. Spend 30 minutes to an hour. Pwede 30 minutos, pwede sa oras, depende sa inyo ha. To spend time to worship the Lord your God, to pray, to read the Bible, and to pray for each other. Ano lang tulong kabutang. Kada semana, isa lang. Aside sa natay simbalay sa gawas, dapat sa tong balay mismo, natay simba na ginabuhat. Basta once a week lang. Dapat, tapos mas dito kung kompleto jud mo. Kompleto jud mo. Naay mong anak. No? Na ikaw, papa, mama, anak nimo. Namo tanan. No? Ampo, worship sa Ginoo, anak. So, itong anak, kung itong anak gagmay pa, siguro di pa sa kasabot, pero hinanta mo, ako nagkahimuan pag sa adlaw, pag-anay lang mamataan sa to. Sure ka na ito, pamilya, dili pa anak ka, no? Pero kung ato sugdan today, na sige, mag-ampo ta na, wata ka baluhi kapon sa Ginoo tong pamilya, na ka na maghahi-gahi, mahumok na. Kaya nakita niya na lahi na dyan si mama, lahi na si kuya, lahi na si papa. Ga-share na sila sa word ni Lord. You know what? Nanay hikap sila, oy. Nanay tarog sila. Labaw po na sa unsang wali na itong pwede mahatag sila. Pag ila makita ang gugma sino sa tuwa, ikapon dyan na sa Ginoo. Munang pwede na ito na mabuhat sa pagsugod na itong pamilya una na adyo'y altar. No? Kahit na dyan itong panahon dyan. Dili ta busy kaayo, promise. Dili ta busy kaayo. Pero what panahon sa itong pamilya. No? Na mag-usa ta, mag-ampo mo, ano ganyan. Basta sa word ni Lord. Nakanagong madunggan kaya kasi mong anak na ikaw nag-share, ikaw nag-dasig, ikaw nag-ampo. Nindot ka na impression sa mga anak nimo. Pag ikaw mismo makita nila si Papa nag-ampo, kasundugon man na nila. Ako ka nagkahimuan pagka na nila makita sa tuwa. Muna dili pa ulang ang tanan, we can still do it. Muna kayo si Manaha, kung wala pa kay family altar, sabot mo kayo sa mga pamilya. Family altar ta. Dapat na tayo isa ka simana. Pleto tatanan. Mag-ampo, magbasa sa Bible, mag-worship sa Ginoo. Nakaunig ka, dyan na siya kahimuan. Pero ato mapasa ang gugma sa Ginoo sa itong mga anak ug ang ilang mga anak pa mapasa dyan nato ang gugma sa Ginoo. Amen? Sige, let us all stand today.